3 taon. 1,075 araw ko ring tiniis ang lamig ng Dubai, ang pambabastos ng mga kliyente, at ang pangungulila na tanging boses lang ni Enzo sa telepono ang nakakapagpatahan. Hawak ko ang aking maleta habang dahan-dahang naglalakad sa madilim na kalsada papunta sa aming bahay. Ang bahay na binuo namin mula sa bawat padala ko buwan-buwan. Pebrero 11 na, madaling araw, at tanging ang huni lang ng mga kuliglig at ang tunog ng gulong ng maleta ko sa semento ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Gusto ko siyang sorpresahin para sa darating na Valentine's Day dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na magkakasama kami sa araw ng mga puso. At hindi ko na halos mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay sa sobrang pananabik na makita ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ng aking sakripisyo. Pagpasok ko sa sala, laking pagtataka ko na may nakabukas na maliit na ilaw sa taas at doon narinig ko ang mga boses na hindi ko inaasahan sa ganitong oras. Huwag kang malikot, baka matapon tong wine sa kama. Mahinang sabi ng isang lalaki na pamilyar sa pandinig ko. Kumunot ang noo ko. Baka may bisita lang siya. Pero madaling araw na. At bakit tila ba may halong lambing ang tono ng pananalita niya? Hawak ko ang mamahaling relo na regalo ko sa kanya. Pilit kong hinahaplos ang box nito para mabawasan ang kabang unti-unting gumagapang sa dibdib ko habang dahan-dahan akong umaakyat sa hagdan patungo sa aming silid. Happy Valentine's in advance, Cindy. Buti na lang talaga pumayag kang pumunta rito ngayong gabi. Dahil ang hirap talagang mag-isa sa bahay na to, lalo na't puro video call lang ang libangan ko simula nung umalis si Maya. Huwag kang mag-alala, malayo yun at laging busy sa trabaho sa Dubai. Hindi yun uuwi nang hindi nagsasabi dahil masyadong kontrolado ng schedule ang buhay nun. Ngayong gabi, kalimutan muna natin ang lahat. Dahil dito sa piling mo, nararamdaman ko ang kalinga na matagal ko nang hindi nararanasan sa kanya. Nako, Enzo. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mahuhuli rito sa mismong kwarto nyo, ha? Masyadong matapang ang asawa mo sa mga kwento mo. Baka bigla na lang sumulpot yun at kalad ka rin ako palabas. Pero aminin mo, mas masarap ang wine at ang gabi kapag ako ang kasama mo kaysa sa pakikinig sa mga reklamo niya tungkol sa init sa Dubai, di ba? Sige na, ubusin na natin to bago tayo matulog ng mahimbing sa kama nyo. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Enzo ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa bawat sakripisyong ginawa ko sa ibang bansa sa loob ng 3 taon. Ang tawa ni Cindy, ang babaeng tinawag niyang kalinga, ay umalingaw-ngaw sa pandinig ko na parang isang sumpa na bumubura sa lahat ng aming mga pangako. Puro trabaho lang ang alam ng utak ko. Bulong ko sa sarili ko habang ang mga luha ko ay nagsisimulang pumatak sa box ng relo na hawak ko na tila ba naging abo na ang lahat ng aking pag-asa. Doon ko na-realize na habang ako ay nagpapakapagod at tinitipid ang sarili ko sa desyerto, ang asawa ko pala ay naglulustay ng oras at pag-ibig sa ibang babae sa loob mismo ng aming tahanan at sa sari-sari naming kama. Hindi ko na hinayaan na matapos pa ang tawanan nila. Gamit ang buong lakas ko, itinulak ko ang pinto ng kwarto namin ng napakalakas hanggang sa bumagsak ito sa dingding. Ang bumungad sa akin ay ang imahe ni Enzo na nakasandal sa headboard, hawak ang baso ng wine, habang ang babaeng iyon ay nakahilig sa kanyang dibdib. Mga pwestong ako lang ang dapat na may karapatan. Nanigas silang dalawa, ang mga baso ay muntik ng malaglag mula sa kanilang mga kamay, habang ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang hangin na dapat ay pamilyar sa akin, biglang naging amoy kataksilan at ang bawat segundo ng katahimikan ay tila ba sumasigaw ng katotohanang matagal ko nang pinaghihinalaan pero pilit kong binaliwala. Maya, paano? Bakit ka nandito? Akala ko ba sa susunod na linggo pa ang uwi mo?
Teka, sandali. Makinig ka muna sa akin. Hindi ito ang inaakala mo. Cindy, lumayo ka muna. Maya, let me explain. Nagulat lang ako. Hindi ko alam na darating ka ngayon nung walang sabi-sabi. Patawarin mo ako. Nabigla lang ako sa sitwasyon pero kaya ko itong ipaliwanag lahat. Huwag ka munang sumigaw, please. Hindi ito ang inaakala mo? Enzo, nakatayo ako rito sa harap nyo. Nakikita ko ang lahat ng dumi at baho ng ginagawa nyo sa mismong kama na pinaghirapan kong bayaran buwan-buwan. So ito palang ibig sabihin ng masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako makasagot sa video call mo? Habang ako'y halos matuyuan ng dugo sa Dubai para lang maipadala ang luho mo at pambili ng wine na yan, dito ka pala nagpapakasarap sa piling ng ibang babae. Yan ba ang kalingang sinasabi mo? Ang kalingang galing sa nakawang sandali habang ang asawa mo ay nagpapakaputos sa ibang bansa para sa kinabukasan nyo? Enzo, sabi mo hiwalay na kayo. Sabi mo matagal na siyang wala rito at pera lang ang habol niya sa'yo kaya siya nag-abroad. Hindi mo sinabing bigla siyang susulpot dito. Nasasaktan ako, Enzo. Bitawan mong braso ko. Miss, pasensya na. Hindi ko alam na ganito ang sitwasyon. Naniwala lang ako sa mga kwento niya sa akin nung mga gabi na nagkakasama kami. Hiwalay? Pera lang ang habol ko? Para sa kaalaman mo, miss, ako ang nagpapakain sa lalaking yan. Ako ang nagbabayad ng kuryente, tubig at bawat simento ng bahay na to na dinudumihan nyo ngayon. Lumabas ka rito bago ko makalimutan na tao ang kaharap ko. Ngayon din, bago kita makaladkad palabas sa kalsada na walang saplot para makita ng lahat kung anong klaseng ahas ka. Layas! At ikaw, Enzo, huwag na huwag mo akong hahawakan dahil diring-diri ako sa bawat himay-may ng pagkatao mo. Maya, maghunos-dili ka naman. Oo, nagkamali ako. Aaminin ko yun. Pero isipin mo rin naman na nararamdaman ko. Hindi madaling maiwan dito na mag-isa habang ikaw ay laging busy sa Dubai. Tuwing tatawag ako, wala kang ibang bukang bibig kundi trabaho, kundi pera, kundi yung manabayarin natin dito. Tao lang din ako, Maya. Kailangan ko ng asawa na nararamdaman ko, hindi yung puro boses lang sa messenger o kaya ay muka sa maliit na screen ng cellphone. Si Cindy, siya ang nakinig sa akin noong mga panaong pakiramdam ko ay ATM mo na lang ako na kailangan mag-report sa'yo araw-araw. ATM? Enzo, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Nakayanan mong sabihin yan sa harap ko habang suot mo ang damit na pinagpuyatan ko sa Dubai? Pinili kong lumayo para hindi tayo maghirap. Pinili kong maging mukhang pera dahil ayaw kong maranasan natin yung mawalang-wala tayo. Habang nilalabanan ko ang bastos na amo at ang sobrang init sa disyerto, iniisip ko na, sige lang Maya, para sa inyo ni Enzo to. Pero habang ako ay nagtitiis na huwag kumain sa labas para lang may madagdag sa remittance ko, ikaw naman pala ay naglulustay ng tiwala ko para sa init ng katawan? Ang dumi ng katuwiran mo, Enzo. Nakakasuka. Dahil yun ang totoo. Nakalimutan mo na ang pagiging asawa dahil naging alipin ka na ng pera. Ano ba ang gusto mo? Na maging tapat ako sa'yo habang namamatay ako sa lungkot dito? 3 taon, Maya. 3 taon akong naghintay. Akala mo ba sapat na yung padala mong sapato sa Trello para punan yung pagkukulang mo bilang asawa? Hindi mo na ako kilala, Maya. Mas kilala pa ako ni Cindy kaysa sa'yo dahil siya ang nandoon noong mga panahong kailangan ko ng kausap. Kung naging sapat ka lang sana, hindi ako maghahanap sa iba. Wow! So, sa huli, ako pa pala may pagkukulang? Ako pa ang may sala dahil naging matatag ako para sa atin? Enzo, hindi pagkukulang ang tawag sa ginawa ko. Sakripisyo yun. Ang pagkukulang ay yung hindi mo kayang panindigan ang sumpa natin sa harap ng altar dahil lang nalulungkot ka. Alam mo, hindi pera ang nakabulag sa akin. Ang nakabulag sa akin ay ang pag-ibig ko sa'yo. Kaya hindi ko nakita na ang lalaking pinag-aalayan ko ng buhay ko ay isang duwag na hindi kayang maghintay. Tapos na tayo, Enzo. Iyong-iyo na ang bahay na to. Iyong-iyo na rin ang kama na yan. Pero tandaan mo, lahat ng gamit dito hanggang sa huling hibla ng kumot na yan ay galing sa pawis ng babaeng tinraidor mo. Ito na pala ang Valentine's surprise ko. Umuwi ako para ayusin ang buhay natin. Pero ang nahanap ko ay ang katapusan ng lahat. 3
3 taon. Para sa wala. Kunin mo na lahat, Enzo. Pati ang relo na yan na hinagis ko sa'yo, lunurin mo sa alak mo. Dahil simula sa gabing ito, wala ka ng asawa sa Dubai na maaasahan mong magpapadala ng luho mo. Mag-isa ka na sa lungkot na sinasabi mo. Happy Valentine's Day sa inyong dalawa. Sana sulit ang bawat sandaling ninakaw nyo. Dahil ang susunod na papel na matatanggap mo sa akin, hindi na remittance, kundi annulment papers na. Mag-isa ako ngayon sa loob ng isang maliit na hotel room, malayo sa bahay na akala ko ay magiging kanlungan ko sa aking pagbabalik. February 11 na talaga, madaling araw, at sa halip na yakap ni Enzo ang nagpapainit sa akin, ang lamig ng aircon at ang pait ng katotohanan ang kasama ko sa bawat paghinga. Nakakatawa, di ba? Umuwi ako para ipagdiwang ang pag-ibig, pero ang nahanap ko ay ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 3 taon. Tinititigan ko ang aking mga kamay na may mga piklat pa mula sa pagtatrabaho sa Dubai. Mga piklat na naging saksi kung gaano ko kamahal ang taong nagawa akong palitan sa isang iglap lang. Pinuksan ko ang phone ko at binasa ang huling chat ni Enzo noong nasa airport pa lang ako. Sabi niya, "Ingat ka palagi, mahal ko. Excited na akong makasama ka." Ang daling mag-type ng mga salitang iyon, pero ang hirap panindigan kapag wala sa harap mo ang taong pinangangakuan mo. Inihisip ko ang mga kasamahan ko sa Dubai na nag-celebrate pa para sa pag-uwi ko. Ang sabi nila, "Ang swerte mo, Maya, may tapat na asawang naghihintay sa'yo." Kung alam lang nila na ang Valentine's surprise na inihanda ko ay nauwi sa isang madugong labanan sa loob ng sarili kong kwarto. Ang bawat I love you niya ay isa palang malaking kasinungalingan na naniwala ako ng buong puso dahil akala ko ang katapatan ay kasing tibay ng perang ipinapadala ko. Maya, huwag kang mag-alala. Mag-iipon lang tayo, pag-uwi mo rito, hindi na tayo maghihiwalay pa. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Pinunasan ko ang huling luha sa aking mga mata at tumayo ako sa harap ng salamin. Hindi ko hahayaan na ang kataksilan ni Enzo ang magtakda ng magiging kapalaran ko ngayong Valentine's Day. Kung kaya kong mabuhay sa gitna ng disyerto ng mag-isa, kaya ko ring mabuhay sa sarili kong bayan nang wala ang isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang bahay, ang mga gamit, at lahat ng material na bagay na iniwan ko sa kanya, hayaang magsilbing iyong pabaon ko sa kanyang kawalang hiyaan. Dahil ang pinakamahalagang bagay na hindi niya makukuha sa akin ay ang aking dangal at ang kakayahan kong magsimula muli. Sa gabing ito, namatay ang Maya na asawa ni Enzo, pero isinilang ang isang Maya na mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat, marunong nang magmahal sa kanyang sarili. Bukas, sisikat ang araw at panibagong buhay na ang haharapin ko. Maaaring masakit pa rin sa mga susunod na araw, linggo o buwan, pero alam kong darating ang panahon na ang kwentong ito ay magiging isa na lamang malayong alaala. Sa lahat ng mga kababayan nating nagpapakapagod sa abroad, naway magsilbing paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang naiipon natin, kundi ang pagpapahalaga sa ating sariling halaga. Huwag kayong matakot na iwanan ang mga taong hindi kayo deserve dahil mas mabuti ng mag-isa kaysa kasama ang taong unti-unting pumapatay sa inyong pagkatao. Ito ang aking Valentine's surprise sa sarili ko, ang kalayaan. 1 taon na ang lumipas simula noong gabing iyon. Ang gabing akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Ngayon, February 14, 2026, nakaupo ako sa isang mamahaling restaurant hindi para makipag-date, kundi para i-celebrate ang unang anibersaryo ng sarili kong negosyo. Wala na ako sa Dubai. Kinuha ko ang lahat ng ipon ko at itinayo ko ang pangarap kong butik na ngayon ay dinadayo na ng maraming tao. Suot ko ang isang elegante at pulang dress hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Habang hinihintay ko ang order ko, biglang may tumayo sa harap ng table ko. Isang lalaki na gusgusi ng suot, may dalang 1 pirasong lantang rosas at may mga matang puno ng pagsisisi.
Si Enzo. Maya, ikaw nga. Ang ganda-ganda mo na lalo. Isang taon ko ring hinintay na makita ka uli, na makausap ka man lang. Patawarin mo ako, Maya. Nawala ang lahat sa akin simula nung umalis ka. Yung bahay na foreclosed na dahil hindi ko na nababayaran ng mga amortization. At si Cindy, iniwan din ako nung wala na akong maibigay sa kanya. Tama ka, ang kalingaang nahanap ko sa kanya ay kasing babaw lang ng alak na ininom namin noong gabing yun. Ngayon, wala na akong matuluyan, wala na akong trabaho. Maya, baka naman pwedeng pagbigyan mo pa ako. Baka pwedeng bumalik na tayo sa dati. Bumalik sa dati? Enzo, ang dating Maya na kilala mo ay matagal nang nabaon kasama ng mga gamit na iniwan ko sa'yo sa bahay na iyon. Nakakatawa na ngayon mo lang na-realize ang halaga ko noong wala nang makain at matuluyan. Noong nasa Dubai ako, hindi perang pinadadala ko sa'yo, kundi ang buhay ko, ang oras ko at ang dangal ko. Pero itinapon mo lahat yun para sa isang Cindy na ngayon ay iniwan ka rin pala sa kangkungan. Tignan mo ko, Enzo. Hindi ba sabi mo puro pera lang ang mahalaga sa akin? Ngayon marami na akong pera pero ang pinakamahalagang nabili ko ay ang katahimikan ng isip ko na wala ng lalaking tulad mo na lolakohin ako. Alam ko, naging gago ako. Naging bulag ako sa panandalilang saya. Pero mahal pa rin kita, Maya. Ikaw lang ang tanging naniwala sa akin nung simula pa lang. Patawarin mo na ako. Kahit gawin mo akong katulong sa butik mo, tatanggapin ko. Basta makasama ka uli. Valentine's Day ngayon, di ba? Sabi mo dati, gusto mong magkasama tayo sa araw na to. Heto, dinalan kita ng rosas. Kahit isa lang. Sana tanggapin mo. Pagsisihan ko na ang lahat, Maya. Hindi ko na uulitin. Itago mo na lang yung rosas mo, Enzo. Ibigay mo sa susunod na babaeng lolokohin mo pero wag sa akin. Sabi mo, Valentine's Day na yon. Tama ka. At ang pinakamasayang regalong natanggap ko ngayong araw ay ang makita kang ganyan. Hindi dahil sa masama akong tao, kundi dahil napatunayan kong ang karma ay hindi natutulog. Tapos na ang kwento nating dalawa, Enzo. 1 taon na simula noong sinurpresa mo ako sa kama natin. At ngayon, ito ang surpresa ko sa'yo. Ang makita kong masaya, matagumpay at hinding-hindi na babalik sa'yo. Paalam, Enzo. Happy Valentine's Day sa iyong pag-iisa. Habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, napagtatanto ko na ang bawat sakit na naranasan ko ay hindi parusa, kundi isang paraan ng tadhana para iligtas ako sa maling tao. Ang Valentine's Day noong nakaraang taon ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, pero iyon din ang nagbigay sa akin ng liwanag para makita ang sarili kong halaga. Hindi sapat na mahal mo ang isang tao, dapat ay mahal mo rin ang sarili mo para malaman mo kung kailan ka na dapat bumitaw at kung kailan mo na dapat sabihing tama na. Ang mga piklat sa puso ko ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng tagumpay. Tagumpay na nalampasan ko ang bagyong akala ko ay lulunod sa akin. Sa lahat ng mga kababayan ko na nakikinig ngayon, lalo na sa mga kapwa ko OFW na nagtitiis sa init at lungkot ng ibang bansa, huwag ninyong hayaan na ang takot sa pag-iisa ay maging dahilan para manatili kayo sa isang relasyong pinapatay ang inyong pagkatao. Ang bawat sentimo na ipinapadala ninyo ay simbolo ng inyong dangal at sakripisyo. Kaya huwag ninyong hayaan na lustayin lang ito ng mga taong hindi marunong respeto sa inyong katapatan. Masarap magmahal, pero mas masarap sa pakiramdam ang matulog sa gabi na payapa ang iyong isip dahil alam mong wala kang niloloko at higit sa lahat, hindi mo niloloko ang sarili mo. Minsan, may isang babaeng nagmahal sa akin ng higit pa sa kanyang sarili. Isang babaeng handang magtiis sa disyerto para lang mabigyan ako ng magandang buhay. Pero naging bulag ako. Akala ko, ang kalinga ay makikita sa ibang kandungan. Hindi ko alam na ang tunay na kalinga ay yung taong naghihintay at nagsisikap para sa kinabukasan naming dalawa.
Ngayon, hawak ko ang isang lantang rosas sa gitna ng ulan habang pinapanood siyang lumayo. Masaya, malaya, at hindi na kailanmang magiging akin muli. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa luha, kundi sa isang matamis na ngiti ng pag-asa. Dahil ang tunay na sorpresa sa Valentine's ay hindi galing sa ibang tao, kundi ang pagtuklas na kaya mo palang maging buo kahit wala ang taong akala mo ay iyong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aking paglalakbay mula sa sakit patungo sa tagumpay. Kung naging inspirasyon sa inyo ang kwento ko, naway magsilbi itong paalala na laging may bagong umaga pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Isang mapagpalaya at punong-puno ng pagmamahal sa sarili na Valentine's Day sa inyong lahat. Hanggang sa muling kwentuhan. Ito si Maya, ang inyong lingkod.